Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag na batas. Number one. Number two, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. Lahat kayo pala. Ang tunay sa mundo. Yan, alam mo yung babaeng yan. Gusto mong iniimbestigahan. Lantaran na nga buong mundo ang nakapanood. Nasa video, every step of the way, how illegality was committed by the government officials. Ano pang iimbestigahan mo? Ang dapat sa'yo ay magsalita ka ng araw-araw, minuto, at sumama ka, idemanda mo. Yan ang dapat na gawin mo. Magdemanda ka na. Ano pang investigasyon? Idemanda mo yung mga nag-arrestong illegal. Idemanda mo si Torre. Idemanda mo yung kapatid mo. Isama mo na kung totoo yung sinasabi mo. Alam mo, hindi po pwede yung palagi na lang tayo nagbabalat kayo. Gawin mo yung totoo para, tingnan mo, bumagsak ka sa rating. Hindi ka na mananalo sa Senado. Kasi nga, nakikita yung pagkabalat kayo mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag na batas. Number one. Number two, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. May obligasyon na ibalik ang Presidente Duterte dito sa ating bansa. Sapagkat maliwanag naman na ang petition for writ of habeas corpus ay isang legal remedy sa isang mamamayan na illegal na tinatanggalan ng kanyang kalayaan. At yun po ang nangyari kay Pangulong Duterte. Doon naman sa mga nagsasabing buti na academic na dahil wala na daw si Presidente Duterte, hindi po ako naniniwala doon kasi ang Korte Suprema ay may jurisdiction over illegal acts committed by any person or any entity or any government, this government for that matter. Kaya yung ginawa nilang illegal, wherever it goes, palagi ng illegal yung ginawa nila. It has to correct itself. Hindi po pwede na yung ginawa nila ng Presidente Duterte para mawala ng jurisdiction ang hukuman ay itatakas nila. Pag tayo'y pumayag dyan, ganun ang gagawin nila. Pag may kalaban sila sa politika at naging stumbling block sa kanilang mga ambisyon, isusuko nila. Papa-aresto nila sa isang foreign jurisdiction na wala naman jurisdiction sa atin. Yan po ang aming pananaw niya. Kaya sa tingin namin, ang pamahalaan ay hindi makakatakas sa kanyang obligasyon. Kaya pag ang mga respondents ay nagsabi, sorry, Your Honor, wala naman sa amin, sinuli na namin. Aba, dahil kayo may kagagawa niyan, gawin niyo ang paraan. Ibalik niyo yan dito at ipakita niyo sa amin at ipaliwanag niyo kung bakit niyo ginawa. Ang ayon sa petitioner ay illegal. So kami ay naniniwala na ang Korte Suprema ay magsasagawa ng isang desisyon consistent with what the Constitution says. Hi, Sir Mads po from Nakwalified. Sir, ano po yung wish natin para sa birthday ni former President Vigoto? Ay, siyempre, ang wish natin, maliban pa sa isang magandang kalusugan, ay yung kanyang pagbabalik sa kanyang tinubuang lupa. Sapagat ang isang sa pinakamasakit, palagay ko, sa isang mamamayan, ay mamatay sa ibang bansa at hindi sa kanyang lupang pinananakan. Sir, isa sa mga kinakatakot nga ng iba is ang possibility na hindi na makabalik si dating Pangulong Duterte dito. And yung worst, dun siya mamatay. Ano sa tingin niyo magiging effect nito if ever na mangyari sa Pilipinas? And posible ba na anong magiging effect sa magiging eleksyon nung ganun?
if ever na mangyari man yung nakakatakot before May election, sir? Kung titignan mo yung history natin, ang pagkamatay ng isang kilalang tao, kilalang presidente, ay nagbubunga ng pagkakyat ng kamag-anak o anak. Di ba nung namatay si Cory? Si Pinoy naman nun, walang bisyon maging presidente ng bansa. And then suddenly, nung namatay yung nanay, ay biglang siya naging presidente. Ganyan din ang nakikita natin dito. Nakakulong pa lang yan, pero nagre-react na yung mga tao. All over. Nagre-react. Totoo lang, pati yung mga polis. Ang mga polis na malapit sa akin, sa airport, sa traffic, palaging binubulungan ako, sir, Duterte lang kami. Naghihintay lang ako kami ng tamang panahon, basta nandito lang kami. Yun. Kaya, di ba palagi mo sinasabi, pag hindi ayusin ng pamahalaan ang kanyang mga hakbangin na pinagre-reakan ng sambayang Pilipino, ang kasaysayan natin ay mahuhuli. Kakaroon na naman tayo ng regime change. Kakaroon na naman tayo ng politika na pili. Hindi na ako tayo makatake off eh. Palagi na lang nagkakaroon ng pagbabago. EDSA 1, EDSA 2. Ngayon, eto na naman. Mukhang namumuo na naman ang taong bayan. Nagkakaisa na naman. Maaari na naman tayo magkaroon ng pagbabago ng pamahalaan na ayaw na sa taong bayan. Ipakita na lang kasi natin sa mapayapang paraan na ayaw natin yung ginagawa nila. Baka sakali naman sila'y magbago ng isipan. Sapagkat kung hindi sila magbago, baka yan ay maging bitsa na isang malaking sunog na maaaring hindi nila malaman kung paano nila papatayin. Sir, good morning. Follow up po dun sa sinabi niyo na kung mamatay si President, baka may maging tumaas yung rank. Are you, sir, directly referring to baka si VP Duterte maging presidente po, if ever mangyari po yun? Actually, kahit hindi naman sana mangyari, mamatay si Presidente Duterte bago sa 2020, talagang siya na ang magiging presidente. Nung nakaraang halalan niya, dapat presidente niya, hindi nag-slide. Kaya nga, di ba, kaya palagi ko sinasabi sa programa, ang talagang layunin dyan, siraan mo si VP Sara at yung kanyang number 1 supporter, influencer na ama. Kasi, walang kalaban-laban sila pag si Inday Sara ang tatakong presidente sa 2028. Kaya ang plano, from the very beginning, ang ultimate goal is to destroy Inday Sara, demolish her, either politically, which is by way of impeachment, or physically, by way of assassination, or ikulong mo yan para hindi na makalabas. At yun po mga kababayan, si Attorney Salvador Panelo na nagsalita doon sa isang forum, no, na Meet the Manila Press ngayong araw. At sinabi nga po niya mga kababayan, no, hinahamon niya si Senadora Amy Marcos na kung talagang totoo siya sa kanyang hearing doon sa Senado nung pagdakip kay Pangulong Duterte at binitbit papunta sa dahig, ay kasuhan yung mga nag-aresto kay Pangulong Duterte at mag-file ng impeachment mga kababayan laban doon sa kanyang kapatid na si President Marcos, mga kababayan, Bongbong Marcos. So yun po yung kanyang matapang na hamon mga kababayan, na kasuhan at mag-file siya ng impeachment laban sa kanyang kapatid, mga kababayan, no? Kay VP Sara naman ay sabi niya na siya yung pinaka kalaban nila or matinding kalaban nila, no, sa 2028 kasi talagang malakas po si VP Sara. Kaya sabi niya ang ginagawa nila ngayon is to destroy talaga itong si VP Sara, mga kababayan, para wala na daw silang problema sa 2028, sabi ni Attorney Salvador Panelo. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa ginawa nilang press con kanina? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.